Senador Rodante Marcoleta nag-iiyak sa kanyang programa sa Net25 dahil kay Mayor Vico Sotto. Yan ang pag-uusapan natin ngayong maulang araw po ng linggo. Pero bago yan mga kaparokya, ay humihiling ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Sina-shoutout ko po pala mga kaparokya ang lahat ng ating subscribers, yung mga solid viewers, and of course, yung ating mga Filipino working abroad, yung mga kababayan nating nagtatrabaho abroad. Maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, tila nag-rant ang senador ng mga Duterte or yung tuta na senador ng mga Duterte sa kanyang programa sa Net25 dahil ayon dito ay naging bias daw si Senador Tito Sotto dahil na-invite si Mayor Vico Sotto sa hearing ng House of Representatives, hindi dahil para magbigay ng testimony or ng documents, kundi magbigay ng opinion. Dahil dito tila naging bias daw mga kaparokya si Senador Tito Sotto dahil ayon dito kay Senador tuta ng mga Duterte, dahil alam naman po di umano ni Senador Tito Sotto na kalaban sa politika ni Mayor Vico Sotto ang mga Diskaya. So panoorin po natin to mga kaparokya. Sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung short statement ng mga Diskaya. Opo. Eh bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Sotto, hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, di ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung short statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito, hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng gano'n sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Tingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol sa mga Diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Opinion mo yun Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? So yun nga mga kaparokya, tila naging malaking problema po kay Senador Rodante Marcoleta ang pag-attend ni Mayor Vico Sotto sa hearing po ng House of Representatives kamakailan. Alam niyo naman po mga kaparokya na nagbigay ng statement si Mayor Vico Sotto patungkol po sa mga Diskaya. At ayon kay Senador Rodante Marcoleta ay tila na po politika daw po ang nangyayaring investigasyon against sa mga Diskaya. At according to him also mga kaparokya ay mas pinaniniwalaan daw di umano ang testimony ni Bryce Hernandez kesa sa testimony ng mga Diskaya. At ayon pa kay Senador Rodante Marcoleta, bakit daw present ng House si Mayor Vico Sotto? Gayong pamangkin ito ni Senate President Tito Sotto. So ayon dito mga kaparokya ay may politika daw dito. And according to him also mga kaparokya ay kalaban daw ng Diskaya or kalaban daw ni Mayor Vico Sotto
ang Diskaya. Kaya dapat hindi daw di umano nagbigay ng comment si Senate President Tito Soto about nga po sa nangyari. At giit pa nito mga kaparokya, pumunta daw doon si Mayor Vico Soto para hindi daw magbigay ng testimony, even ng documents, kundi magbigay lang po ng sariling opinion. Well mga kaparokya, hindi po yun opinion. Para sa akin, hindi po yun opinion sapagkat katotohanan lang po ang sinasabi ni Mayor Vico Soto. And yet, hindi naman din niya po alam kung bakit siya pinatawag ng House of Representatives. Pero again, sabi niya naman po, nung una pa lang, bago pa siya ipatawag ng House of Representatives, ay pag pinatawag siya anuman sa Senado man or sa Kongreso, ay willing naman siyang umattend once na pinatawag siya. Pero bakit nung si Senador Rodante Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi niya in-invite si Mayor Vico Soto? Gayong willing naman po ito magbigay ng statement. At bakit si Congressman Toby Chanco ay in-invite nila para magbigay ng statement against sa mga dawit sa flood control anomaly, particular nga po kay Speaker Martin Romualdez? Hindi ba doon pa lang ay naging bias na si Rodante Marcoleta? Dahil kumu-question po si Congressman Toby Chanco sa House Speaker. At marami tayong nakitang talagang bias po si Rodante Marcoleta as chairman po ng Blue Ribbon Committee. Kaya maganda talaga na pinalitan po siya ni Senador Panfilo Lacson. Si Senador Panfilo Lacson, mga kaparokya, ay neutral yan. Wala po yung kinakampihan. Kaya siguro talaga masama ang loob ni Senador Rodante Marcoleta sa nangyaring pagpapalit ng liderato or sa pagpapalit sa kanya as a Blue Ribbon Committee. Anyways, mga kaparokya, hindi po opinion ang ibinigay ni Mayor Vico Soto nung umattend po siya sa House of Representatives. Yun po ay katotohanan. At meron po siyang maibibigay na documents once na hingiin ito sa kanya. Remember, hindi po yun kalaban sa politika. Lumaban lang po sa politika ang mga Diskaya dahil nakitaan po sila ng mga butas sa lungsod po ng Pasig. Yung mga anomaly nila or yung mga illegal na ginagawa nila sa lungsod po ng Pasig. At hindi mo masasabing pinupolitika ni Mayor Vico Soto ang mga Diskaya dahil nung campaign period ay ni minsan hindi nito binanggit kung ano naging problema nito sa nasyonal at sa lokal na pamahalaan. Actually, pinatawag si Mayor Vico Soto about sa mga naging post nito against sa mga Diskaya. Bakit daw inconsistent ang mga pinahayag ng mga Diskaya sa Senado? Well, mga kaparokya, talagang inconsistent dahil pinangalanan lang nito yung mga congressman, walang mga senador. At mukhang mayroong agreement between the Diskayas and Senador Rodante Marcoleta. At doon pa lang mga kaparokya sa hearing sa Senado ay makikita mong napaka-biased po ni Senador Rodante Marcoleta sapagkat nung nagbigay ng statement ang mga Diskaya, tanging mga congressman lang ang binanggit nito at walang senador. Gayong ang engineer na si Bryce Hernandez ay ang senador ang mga binanggit. Sino-sino po ito? Sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. So talagang pinagtatakpan po ni Rodante Marcoleta ang mga kabaro nito sa Senado. Again, mga kaparokya, para sa akin, hindi po opinion ang ibinigay na pahayag ni Mayor Vico Soto sa House of Representatives, kundi katotohanan. Facts po yun, mga kaparokya, at willing itong magbigay ng documents dahil si Mayor Vico Soto ay may personal knowledge sa mga Diskaya. Dahil nga po sa mga maanumalyang ginawa nito, di lang sa nasyonal na pamahalaan, kundi sa lungsod ng Pasig. Partikular nga po sa lungsod po ng Pasig. So, anong mali sa sinabi ni Senador Tito Soto about kay Mayor Vico Soto na sinungaling ang mga Diskaya? Is totoo po yun eh. Yun po ang katotohanan. Yun po yung facts. Remember mga kaparokya,
Si Toby Chonco po ay kalaban po ni Martin Romualdez. Isa po sa kumu-question yan kay Martin Romualdez. Pero bakit nila pina-attend ng hearing sa Senado? Di ba yun pa lang meron ng bias si Rodante Marcoleta? Kung ano man ang inihayag ni Mayor Vico Soto sa hearing po ng House of Representatives, wala na pong magagawa doon si Senador Tito Soto. Wala pong pwedeng manghusga or dumikta kay Mayor Vico Soto kung anong gusto niya. Kahit pa sabihin natin tito niya or uncle niya si Senador Tito Soto. Hindi kabayasan yon mga kaparokya para sa akin. In the first place mga kaparokya, si Senador Rodante Marcoleta pa po ang siyang unang naging bias sa hearing po sa Senado. Di ba pamumulitika din yon against sa Kongreso or kay Martin Romualdez? Ang problema dito mga kaparokya, kapag si Marcoleta ang chairman, okay lang kahit maging bias siya. Pero pag yung iba na, ay talagang nagrarant siya sa sarili niya programa sa Net25. Parang alam mo, halatadong may pinagtatakpan. Isipin nyo mga parokya, gagawin mo bang state witness ang isang taong nagnakaw ng bilyong-bilyong pondo ng kaban ng bayan? Sobrang unfair yun mga kaparokya. Kaya tama din talaga ginawa ni Tito Soto na wag pirmahan po ang affidavit na nagsasabing gawing state witness ang mga Diskaya. Mahalata mo talaga mga kaparokya na tuta po si Senador Rodante Marcoleta ng mga Duterte, sapagkat sa hearing po sa Senado ay talagang pinagtatakpan nito ang mga Duterte, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil isipin mo mga kaparokya, number 1 contractor ng Duterte administration ang mga Diskaya. Pero mga kaparokya, wala daw ginawang anomalya ang mga ito from 2016 hanggang 2022. Tanging from 2022 up to present, yun lang po ang nailagay po nila sa ledger. Yun pa lang ay masyadong pamumulitika na po yun against kasalukuyang administrasyong Bongbong Marcos. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo sa ibinigay na statement sa programa ni Rodante Marcoleta? Paki-comment naman po ang opinion nyo patungkol po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya, lalo na't maulan. Magdala po tayo ng payong pananggalang sa buhos ng ulan. Nang sa gayon ay makaiwas po tayo sa sakit. Again, mag-ingat po tayo. Thank you and God bless.